sa ating lahat. Tatayo po tayong lahat. Are we excited to praise God in this place? If you, come on, clap your hands for Jesus this morning. Come on, everybody sing. Come on, we sing. This is the day the Lord has made.
Mother Church, batiin natin ang bawat isa ng magandang umaga. Amen. Hallelujah. Thank you po. Good morning, church! Ayan, whether you are joining us online or on-site, allow me to welcome you on the last month of the year 2024 here at the House of the Lord. Ayan, palakpakan naman po natin ng Lord. Ayan, with that, makakaupo na po tayo. Ayan, grabe indeed. We've come so far na po this year dahil parang kahapon lang kumakain pa ng salad yung katabi mo. Pero ngayon, kakain na naman siya. Kaya naman, tanong mo nga sa katabi mo kung blessed ba siya for this year 2024. Ayan, batiin nyo rin po sila. Ayan, so dahil dyan, before anything else po, Light Fam, I just have a reminder po para sa bawat isa. So since last month, we have celebrated our church 50th anniversary, and as a part of our celebration, we had our Mission in Action pledges bilang regalo sa birthday ng ating church. And dahil giving season na rin po ngayon, take note, Light Family, that today is the deadline po ng ating Mission in Action pledges. Kaya naman po para sa mga may tickets na and sa mga may pledges na po, pwede nyo pong ihulog sa ating drop box ang inyong mga pledges after this celebration. And para naman po sa mga gusto pa pong kumuha ng tickets, ayan, sa mga wala pa pong tickets, pwede po kayong kumuha sa ating mga ushers mamaya after this celebration sa ushering table na lang po. So, with that, let's continue to partner with the Lord in this wonderful mission. So, thank you so much, Light Fam. I know kanina pa tayo handa for the new series this month of December. Amen po ba? Ayan, pakigising naman po yung mga katabi natin. December na, maging excited po tayo. So now, let us prepare our hearts and minds as we listen to His Word. Have a blessed first day of December. Ayan, so grateful Sunday po, Light Family. Yan, batiin naman po natin yung katabi natin. Magsabi tayo ng hi. Sige po. Or hello. At ngitian mo naman siya. Ayan. Sino pong mga nag-almusal ngayon ng spaghetti? Ay, wala pa pala. December 1 pa lang po pala. Ayan, again, palakpakan po natin ang bawat isa dahil talaga namang pumunta yung katabi mo dito. Nagsuot ng talagang napakabonggang OOTD niya. Tignan mo nga yan, naka-OOTD naman, di ba? At talagang in-overcome nga, ano man po yung mga possible na naging hadlang para makapagsimba po siya. Amen po ba? Ayan. So, let me introduce myself po. My name is Coach Jenny May. So, I'm a college instructor po at Gordon College, and I'm one of the network leaders po ng ating church. So I want to acknowledge some important people po na nandito po ngayong umaga sa ating simbahan. At ito po ang ating mga first-timers and visitors po. Ayan, pwede ko po ba silang maanyayahan po na tumayo? Yung mga first-timers natin, new friends po. Ayan, pwede po ba natin silang patayuin? Ayan. Hello po, good morning po. Welcome po sa ating Light Family po. Sige po, yung mga malapit po sa kanila, pwede po natin silang kamayan. Ayan, welcome po sa ating Light Family. And pwede na rin po tayong umupo. We're so glad po na makasama po kayo today. And masaya po ba tayo na meron po tayong first timer ngayong morning? Amen. Ayan. Kaya tulungan nyo naman po akong i-welcome din sila mamaya. And if malapit po tayo sa kanila, pwede natin silang ngitian and kamayan po. And thank you po sa pagbibigay nyo ng oras sa amin para po makadalo po ngayong umagang ito. And may inihanda lang po kaming small token po ng gifts later on. May mag-a-approach po sa ating consolidation team po right after po ng ating celebration po. So we'd love to know more about you po, kaya please po, wag po tayong aalis. Ayan. And of course, kung meron po tayo mga on-site, meron din naman po tayo mga online. Hello po.
po and good morning po sa ating mga online. Sa mga first-timers po natin and new friends po natin online. If you want to be part of our growing family po, just click the link po na naka-attach po sa ating comment section. And ang ating live connecting po will surely reach out to you right after this celebration po. And I hope na makasama din po namin kayo soon in person po dito sa ating simbahan. Again, welcome po sa ating mga first-timers. And sino po dito ready na siyang magbigay sa Panginoon? Very excited na siya. Amen po ba? So let me read our text for this morning from 2 Corinthians chapter 8, verse 7. It says here that, "But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving." So ito pong verse na ito is Paul urges the Corinthian church po to fulfill their commitment po to support yung mga suffering Christians po sa Jerusalem that time. Demonstrating po yung unity nila between Jewish and Greek believers po. And he even commends them po yung excellence nila sa faith, yung excellence nila sa speech, knowledge, enthusiasm, and even po yung pagmamahalan nila sa isa't isa. But Paul is also encouraging them to excel also in generous giving. As we reflect po in 2 Corinthians chapter 8 verse 7, we are reminded of the many ways God has blessed us and equipped us. Sino po dito naniniwala na binibless siya ng Panginoon araw-araw? Amen. So here are the 3 key reflections po on excelling in giving. Number 1 po is a response to God's generosity. Giving po reflects God's abundant generosity through Jesus. And we give joyfully our time, our effort po, our money, and even our possessions in response to His love. Pangalawa po, a reflection of our faith. Generosity po demonstrate yung pagtitiwala natin sa Panginoon that He will provide for us. Showing that our faith na magme-meet po siya ng needs natin sa anumang season ng buhay natin and as we share po with other people. And pangatlo po, a channel of blessing. Through giving po, we become God's instrument po para sa ibang tao din po. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung nagiging blessing siya sa iba. Nagme-meet po siya ng needs, supporting the ministries, community life groups, and building His kingdom po across all the walks of life po. And in line with this po, let me share my quick testimony about excelling in giving. So, I'm not saying this po to boast, but I thank God po that I have a lifestyle po of giving my tithes and offering to God excellently. Alam niyo po bilang isang breadwinner po sa family, it's really challenge for me to give excellent to God sa ministries and to others dahil po sa daming bills everyday na pagkain and pagbabudget pa and manami pa pong iba. But what made my faith to trust God in giving my tithes and offerings po and being generous to others made me feel like when I'm giving, I'm not losing, but actually, I'm winning. I already cultivated po yung puso na mapagbigay, meron man o wala. At dahil po yun sa grace ni Lord at hindi dahil sa akin. Kaya nagbibigay pa rin po ako excellently ng best na tithes offerings ko and generosity to others. Alam niyo po, I experience po yung kaya kong bilhin ang lahat, makuha ang lahat ng ninanais ko. Pero hindi pala doon natatapos lahat yon. But you know what po, nung tinuruan pa ako ni Lord na tipid-tipid muna, disiplina muna tayo sa finances mo, I really struggle po. And sabi ko kay Lord, Lord, how can I give excellently to you kung ito lang yung meron ako? Because our family po ay dumaan this year po dahil sabay po nagkasakit yung parents ko, pabalik-balik po na check-ups, medicines, and even maintenance po na kailangan po naming bilhin. And kasabay pa po nito yung pag-aaral ko rin po ng masteral degree. Ayan. Siyempre, life group na kailangan nating i-treat, no? And dito masasabi ko talaga na kailangan mo talagang magtipid, no? But sabi nga po, no, sabi ko kay Lord, Lord, turuan mo ako mas lalong magbigay pa sa'yo. Kasi hindi lang dito nasusukat ang pagbibigay ko sa'yo excellently. Sa panahon meron ako, pero even sa panahon na wala na rin ako. God teaches me how to be contented in this season. Yung hindi ka muna sagana financially, pero hindi ka rin niya pinapabayaan. And na-realize ko po na puso at character po muna yung inaayos sa atin ni Lord bago niya tayo i-bless. Amen po ba? Being contented what we have, but still giving our excellency in giving po. Dito po tayo natitest. Amen. And this year lang din po, na-promote din po ako as instructor 2 sa Gordon College. Ayan, kahit na magto 2 years pa lang po ako. Ayan, so I also been designated as CHTM Community Extension Coordinator wherein umaakyat po kami ng bundok para magbigay po tayo ng mga tulong no, sa mga indigenous community natin. Ayan, nagsishare na rin po tayo ng word doon. And unti-unti po nakaka-recover na rin yung parents ko from sickness. Ayan, this year lang din po kasi po nakakapagsimba na rin po physically po
yung nanay ko po. And last Friday lang po, I already taken my comprehension exam sa LPU for my master's. And konting kembot na lang po talaga this coming week sa thesis ko. And makakatapos na po ako by next year. And I also given up opportunities po para makashare din tayo ng gospel sa campus and even sa mga young professionals po para gamitin ni Lord. And marami na rin po tayong nawuwin, mostly po mga tourism students kasi doon po ako naka-under. Ayan. And I'm consider them blessings yung mga network ko, yung mga anak ko, na kahit na minsan matigas ang ulo po ng mga life group natin, pero blessing sila. Amen po ba? Ayan, no? Dito ko po nakita na hindi pala doon nasusukat ang pagiging excellent in giving. Sa sagana man. Pero nasusukat din iyon kapag wala ka na at hirap ka nang magtiwala kay Lord. Pero lahat ng yun po ay kayang-kayang punan ng Panginoon. Kaya nating tumulong, magbigay ng tithes and offering natin excellency po. Sabi nga po, true excellence in giving comes when we give not from abundance, but from faith, trust, and a heart that overflows with gratitude. Let us remember po, Light Church, that giving is not about the size or binibigay po nating pera, pero but the posture of our heart. And Paul reminds us in the same chapter that we are to give according on what we have, not on what we don't have. So today po, as we prepare our tithes and offering, I hope na excellent ka nang magbibigay ngayon. Amen po ba? No? And may our giving reflect the abundant blessings that God has poured in our lives. Kaya nga po, ang title ng giving natin ngayon, Beyond Abundance, a Call to Excel in Giving. Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, as we prepare our tithes and offering, nakaupo lang po tayo, mananalangin po tayo. Lord, maraming salamat po for this opportunity na binigay mo po sa amin. Unang-una, Lord, para makapunta sa simbahan. Thank you, Lord, ginising niyo po ang bawat isa para maranasan ang kabutihan mo at ang faithfulness mo. Lord, I'm praying, oh God, sa bawat isa na mga kapatid kong ito, patuloy niyo silang pagpalain, ingatan. Your healing flows, oh God, sa mga nagbe-business man, nagtatrabaho, and even nag-aaral, sa mga magulang na naririto. Lord, we know na meron kaming isang excellent na Diyos, kaya deserve mo rin, Panginoon, ng pagbibigay at pagbabalik namin na excellent din. We thank you, Lord. We love you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, sige po, sabay-sabay po tayo magbigay. Excellent sa Panginoon. May mga ushers po tayo sa paligid na lalapit po sa atin kung saan pwede po nating ibigay ang ating tithes and offering. I believe din po na hindi pa rin po tapos si Lord, kaya patuloy pa po tayo mag-expect na at mag-experience po ng something great sa Kanya ngayong araw na ito. Amen po ba? Again, palakpakan po natin ang Panginoon. God bless Light Family. Come on, let us continue to honor God in this place. Tatayo po tayong lahat and let us begin to give the Lord the best worship. I believe pinaghandaan mo po ang araw na to. That's why, come on church, patuloy na deserve ng Panginoon ang ating mga papuri. Pwede bang lahat tayo pipikit? Huwag mo munang tignan yung nasa harapan mo, nasa katabi mo. Come on, huwag kang ma-awkward sa the way kang mag-worship sa Panginoon because again, it's the Lord that we are worshiping today. Hindi tayo, hindi tao, but it is God na deserve ang the best na pagsamba mo. Hallelujah. Thank you, God. And right now, let us acknowledge God's presence in our midst. Come on, acknowledge His presence and begin to thank God sa buhay mo. Alalahanin mo yung goodness niya, yung mercy niya. The mere fact that we are here, we are gathered here to bless His name. It's a blessing from God. Hallelujah. And right now, begin to worship Him. Oh, welcome you, Jesus. We thank you, God. You are here with us. Our Emmanuel, Emmanuel. God is with us today. Oh, acknowledge His presence. Oh, we thank you, Lord, for everything that you've done. We thank you, Jesus.
together in this place of worship, your greatness we proclaim. We stand as one in giving you all glory and acclaim. To you our hearts are open, to you our hands we raise. Come take the place of honor in our lives. Emmanuel, our God is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. Oh, yes, you are the ever-living God. Sing the praises of my Savior. Sing the praises of our Savior. Rise to open skies. The dawning of redemption, your glory will arise. For you alone are worthy. Here in Zion you are praised. Our Lord and King, forever you will reign. Sing Emmanuel, Emmanuel, our God is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God, Emmanuel, our God is with us. He's the Prince of Peace, Prince of Peace, mighty one, the ever-living God, Emmanuel. Oh, yes, Jesus, our God is with us. You are our Prince of Peace. You are the mighty one, oh God.
fills this place, Lord. Now your presence, oh, fill this place, Jesus. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are here. Come on, let us declare this part. Blessing, blessing and honor and glory and power forever, forever. Come on, bless His name today. Honor Him. All the glory are yours. All the power are yours. Oh, we believe in your mighty name. Once again, we sing blessing and honor. Oh, we praise you, God, forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Come on, continue to lift up His name. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Oh, blessing, all the honor are yours. You deserve it, Lord. Forever, forever. Once again, we sing blessing and honor. Oh, we praise you. We bless your name, oh God. You deserve it all. Forever, oh, forever. We praise you, Jesus. All the adoration are yours. All the adoration are yours. Oh, we bless your name, our Father. All the honor are yours, God. You deserve our worship. You deserve our worship. Come on, just continue to worship and thank God in your life today. Oh, we worship you, Jesus. We bless your name. We bless your name. Forever, God. The ever-living God. We bless your name. We bless your name. Oh, once again we say, blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever. Matthew chapter 1, verse 20 to 23. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel,
which means God with us. O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba, pinapasalamatan kung sino ka sa aming buhay. Salamat, O Diyos, kasi ngayong araw na ito, matutunghayan namin lalo na ang Diyos nga ay sumasa amin. Hindi nangiiwan, kundi patuloy na nag-aaruga at nangangalaga sa amin. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong salita na amin pong matutunghayan ngayon. Maranasan namin ng matindi pa ang iyong kapangyarihan. At wala po kaming mamimiss sa ipagkakalob mo ngayong araw na ito. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, ikaw ang may taas, ikaw mapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ka umupo, pakisabi mo sa katabi mo, may gagawin pa si Lord sa iyo. Amen. Let's all be seated. So today is the first day of December 2024. So goodbye November at hello December na. Ang bilis. Parang nakaraan lang, January lang. Tapos ngayon, tingnan mo ngayon katabi mo, pambira December na. Ang bilis. At sa mga hindi po nakakaalam, this is the first day ng December 2024 at 24 days na lang. Sabi mo sa katabi mo, 24 days na lang. Pasko na. Okay? So yung iba sa atin, may mga plano na para sa Paskong darating. Yung iba yata, sino dito mag-out of town sa Pasko? Wow, out of town. Okay? O out of barangay, mga ganon. Okay? Yung iba yata aalis ng ibang bansa. Meron ba dito? Wow, okay. Yung iba uwi ng probinsya. Meron ba? Okay. Pero hindi nagre-respond yung katabi mo. Pero yung iba, baka katulad ko sa bahay lang magpapasko. Meron ba? Sa bahay lang? Sino dito sa bahay lang magpapasko? Ayan. Okay. Huwag sa kabilang bahay, ha? Okay? Baka hindi naman kayo imbitado. Kaya sa mga sa bahay lang magpapasko, kaya sabihin niyo po ako, ha? Na kung maghahanda kayo, lulusubin namin kayo. Okay? So, karamihan sa atin excited na kapag dumarating ang Pasko. Sabi nga, ito yung wonderful time sa kanilang buhay. Wonderful season ng kanilang buhay. So, karamihan, talaga pag dumarating ang Pasko, talagang excited sila, talagang sineselebrate ito. Pero may mga tao na hindi nagse-celebrate ng Pasko. Aminin natin yan. May mga tao na ayaw nila ang Pasko. Kasi hindi sila naniniwala daw na talagang December 25 daw, hindi sila naniniwala na talagang pinanganak nga si Jesus. Kaya bakit namin isa-celebrate? Actually, the first mention ng pagkapanganak ni Jesus na sinabi na December 25, ay makikita natin back to the 3rd century kung saan sinulat ni Hippolytus, okay, of Rome, ang sabi niya, the first advent of our Lord in the flesh when He was born in Bethlehem was December 25th. So siyang first mention na nagsabi na ang Pasko o kapanganakan ni Jesus ay December 25. Okay? At ang earliest mention ng ganitong observance ay makikita natin sa Pilokyan na calendar noong year 336 na practice ng mga Roman. So noong pa lang sineselebrate na nila December 25, birthday ni Jesus. Ganun sa kanila. So, by the way, 'di ba sa ibang bansa, merong 4 na seasons, 'di ba? Ano yung 4 na seasons? Spring, summer, fall, and winter. Sa atin sa Pilipinas, ano lang? 2 seasons? Hindi, 4 din. Una, tag-init. Pangalawa, sobrang tag-init. Tag-ulan at sobrang tag-ulan. Di 4 seasons din tayo. Okay? So, merong argument na nagsasabing, hindi daw December talaga pinanganak si Jesus. Kasi kung December daw pinanganak si Jesus, winter season yun. Hindi raw kakayanin ng mga shepherds na sila yung mga nakakita ng mga nakakita at nakarinig ng sign na pinanganak nga si Jesus na kung yun daw ay winter, hindi kakayanin daw ng mga shepherds na alam mo yon pumunta sa lugar na yon at kasi
mamamatay daw yung mga tupan nila dahil sa sobrang lamig kasi nga winter ang December. So hindi sila naniniwala. May mga arguments na gano'n na hindi December pinanganak ang Panginoong Hesus. Some Bible scholars naman naniniwala na pinanganak daw si Jesus hindi winter kundi fall season, mga September to October, mga ganyan yung kanilang kaisipan. So, ano ba talaga? As a church ba, kailangan ba nating i-celebrate ang Pasko sa December 25? Well, the truth is, wala naman talaga maliwanag sa Biblia kung kailan at yung exact date and year kung kailan nga talaga pinanganak si Jesus. Wala kang makikita sa Bible na December 25, pinanganak si Jesus. Wala kang makikita ng ganun. Although sa history, may nagsasabi sa history na between 6 BC to 4 BC daw. Pero hindi pa rin 100% sure yun. So, but one thing is clear. The fact na si Jesus ay pinanganak, bumaba dito sa lupa para mamatay at isave tayo sa ating mga kasalanan, nag-resurrect, at buhay na buhay ngayon at muling babalik, ito'y sapat na para tayo mag-celebrate. Palakpakan po natin si Lord, tuloy na tuloy ang Pasko. That's why our December 2024 series, excited ba kayo? Ang title natin is, Hello, Christmas Again. Pasok ba? Baka magluhan kayo, hindi si, Okay. At sa Christmas story, maraming characters ang ginamit ng Diyos na nagbigay daan sa pagkapanganak ni Jesus. So pag-usapan natin ngayong buwan ang mga characters of the Christmas story. At isa nga dito na pangunahan natin sa series na ito ay yung tao na nagngangalang Joseph. Okay? Si Joseph. So ang title ng ating first installment for our series is The Christmas Through the Eyes of Joseph. Sino ba itong si Joseph? Kung titignan natin, ang meaning pala ng name na Joseph, ibig sabihin ay increaser or to add. Okay? So sa Old Testament, may kilala tayong Joseph. Si Joseph the Dreamer, isa sa mga anak ni Jacob. So hindi siya to kasi nasa New Testament tayo. So si Joseph daw na ito ay nag-work as a carpenter by trade. So, yung sa atin kasi, ang carpenters, ang pagiging carpenter daw niya ay hindi lang limited sa woodworking, kundi siya rin daw ay possible stone mason or metal worker. So although walang ganong sinabi sa Bible about many specifics about kay Joseph as a person, at wala rin siyang actual words na mababasa natin na sinabi niya sa Bible, pero napakalaki ng kanyang papel sa Christmas story. At ngayon, matutunghayan natin to. Are you still excited? That's why today, pag-aralan natin, what about Joseph's role in the Christmas story? So, ano yung papel niya? Ano yung role niya sa Christmas? So, basahin muli natin, verse 18 ng Matthew 1. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. So sa simula ng Christmas story, according kay Matthew, si Joseph ay nakatakdang ikasal kay Mary. So hindi lang ito simpleng engagement lang, Mary and Joseph were betrothed. Ano ba yung betrothed? Sa ancient Jewish culture, may dalawang steps po ng kasalan. Una, yung tinatawag na betrothal o tinatawag nating erusin. Ito yung betrothal wherein the couple formally committed to marriage. At this time, they were legally considered marriage. Kahit betrothal period pa lang sila ay tinuturing ng kasal, tinatawag na silang husband and wife. At papasok lang sila and they could only end their marriage through death or divorce. So, sa betrothal period pa lang, magkasama na sila. Pero ang mga nasa betrothal stage ay hindi pwedeng i-consummate ang kanilang marriage hanggat hindi pa nangyayari itong second step. Ito yung nisuin. Ito na yung formal home-taking ceremony. Ito na yung mismong kasalan. So, ang interval between sa dalawang events na ito, sa erusin tsaka kerusin, okay? Gising pa yung katabi mo. Ang interval ng erusin sa nisuin ay 1 taon.
during sa time na to, kasi may preparation, okay? Bago pumasok sa niswin, okay? During sa time na ito, yung bride, anong gagawin niya? Magpe-prepare siya sa ceremony at sa kanyang upcoming na pag-move, okay? Doon sa bahay nila at doon na sa magiging tahanan nilang mag-asawa. At yung husband naman ay expected na ipiprepare ang bahay kung saan niya ititira ang kanyang wife. Okay? So, at the end of 1 year sa betrothal, ang dalawa ay magiging formally married na, pero kahit wala pa ang formal wedding ceremony, sa isang taon na yon, again, considered na silang husband and wife. Pero makikita mo dito sa verse 18, hindi pa sila formal na kasal, buntis na yung babae. At kung pag-aaralan natin, mga nasa 4 months na yung baby sa sinapupunan. Bakit? Saan ba galing itong si Mary? Itong si Mary ay dumating galing sa 3-month visit niya sa kanyang kamag-anak. So, nung umalis, si Mary, wala pang tiyan. Pero pagbalik, 4 months na. Kung ikaw si Joseph, anong gagawin mo? Philip tuloy. Kung ikaw si Joseph, okay? At si Mary, ay buntis na. Na yung pakakasalan mo, buntis pala. So humarap si Joseph sa isang matinding desisyon. Ano yung gagawin niya kay Mary at sa tinadala nito? Ano na lang iisipin ng kanyang mga kapitbahay kapag nalaman to? Na hindi sila makapag-antay sa takdang oras ng formal wedding bago nila gawin. Buntis yung mapapangasawa niya at ang masakit pa dito, hindi niya alam kung sino ang ama. Of course, hindi siya ang ama dahil wala pa namang nangyari nga sa kanila. Siguro naisip ni Joseph na baka may crush to na mala Alden Richards na nakilala niya sa 3-month visit niya sa kamag-anak niya. At yun nga, nagkita sila. Ayun na nga nangyari. Or baka naman na-rape ito nung pauwi or nung papunta doon. Tapos tinago na lang sa akin. Alam mo yun, maybe gulong-gulo si Ethan. Si Joseph, okay? Sa mga nangyayari sa kanya. At ang naging conclusion niya ay itong si Mary, unfaithful sa akin. Now, naisip ni Joseph na yung napakalaking risk ng pagtataksil nitong babaeng ito sa akin. Alam niyo, ang laki ng risk ng pagbubuntis ni Mary according sa law and society nung panahon na yon. Una, sa nangyaring pagbubuntis ni Mary na hindi si Joseph ang ama, may karapatan si Joseph na i-reject siya, of course. Dahil embarrassment ito sa kanya at sa kanyang pamilya at sa kanyang testimony. At hindi rin pwedeng mag-expect si Mary na madali siyang i-accept ni Joseph at ng society. Pangalawa, dahil sa pangyayaring ito, pwedeng ma-stone to death si Mary dahil maliwanag sa Deuteronomy 22:22. If a man is found sleeping with another man's wife, both the man who slept with her and the woman must die. So, ibig sabihin, pag ganon, pag nalaman palang may unfaithfulness doon, pwedeng patayin right then and there. Stone to death. Pangatlo, iiwasan si Mary ng kanyang family, pati ng mga kamag-anak ni Joseph. Pati ng kanilang lipunan, of course. Iiwasan din, pati yung bata, okay, na ipapanganak niya. Dahil bunga nga ito ng pagkakasala. Pang-apat, wala nang ibang lalaki ang maglalakas loob na gawin siyang asawa. Dahil makikihati yung lalaki na yun sa kanyang pagkakasala. Paano ko nasabi? Luke 16:18. Anong sabi? Basahin natin sa Pinoy version o sa Tagalog para damang-dama. Ang sabi,
Luke 16:18, ang lalaking hiniwalayan ang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkasala siya ng pangangalunya o adultery. At ang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya. Matthew 5:32, but I tell you that anyone divorces his wife except for sexual immorality makes her the victim of adultery, and anyone who marries a divorced woman commits adultery. So yan ay sinasabi sa Old Testament na hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Kasi Matthew 5:32 and Luke 16:18 is red letters. Ibig sabihin, sinabi na ni Jesus. Sa Bible, kapag meron ka nabasang isang verse, pwede mong ituro, pero hindi mo pwedeng stand as theology. Pero pag nakakita ka ng 2 or more verses, pwede mo nang tindigan yan as theology. Pero kapag yan, kahit isa lang, sinabi ni Jesus, yan ay dapat theology na. Ibig sabihin, stand natin lahat yan. Hindi lang yan stand, kundi yan mismo ay batas na sinusunod natin. Bakit? Sinabi ni Jesus. At ang hindi pagsunod sa sinabi ni Jesus ay hindi rin pagmamahal at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung kinabahan yung katabi mo, hindi ko nahihiwalayan tong asawa ko. Delikado. Panglima, kung mangyayari ang lahat ng ito, wala na siyang pupuntang iba, si Mary. Kahit pumunta siya sa ibang city, may animosity na sa kanya. Kasi very family-centered ang kultura noon at ang lalaki ang nag-work at ang mga babae ay sa bahay lamang. Kaya hindi makakapagtrabaho si Mary para mabuhay except maging alipin siya o maging prostitute. At lahat ng yan, nasa cloud ng kaisipan ni Joseph. Matindi yung mangyayari dito kay Mary. Kaya nga sa verse 19, anong sabi niya? And her husband Joseph, since he was righteous man and did not want to disgrace her, planned to send her away secretly. Dito natin makikita yung karakter ng tao nakabetrot kay Mary. Ang sabi dyan, he is a righteous man. Joseph, the righteous husband. Righteous in Greek is dikaios. Ano ibig sabihin ng dikaios? Hindi kayo okay. Dikaios. Tumawa naman kayo. Okay? Dikaios meaning pertaining to being in accordance with high standards of rectitude, upright, just, or fair. Interested in doing the right thing. Pagiging honorable o mabuti. So tinawag si Joseph na righteous dahil matindi ang pagsunod ni Joseph sa Jewish law. At carefully, iniingatan niya ang kanyang reputation and testimony. At alam niya, masama ang kahinatnan ni Mary kapag nalaman ng mga tao ang pagbubuntis niya. Ang punishment ay nakaamba na kay Mary at ang only option na naisip ni Joseph according sa Jewish law ay hiwalayan si Mary secretly. Kahit mahal niya si Mary, obligasyon na ni Joseph na i-end na ang betrothal at ang marriage contract para hindi malagay si Mary sa alanganin at matinding kahihiyan. Hihiwalayan niya na lang ito ng palihim para hindi na magkaroon ng public trial at hindi niya na maranasan pa ang consequence ng kanyang pagkakasala. Gagawa na lang siya ng certificate of divorce at ipipresent niya ito kay Mary sa harap ng dalawang witness na required sa Jewish law. So lumalabas, sa gagawing ito ni Joseph, maliles ang judgment, maliles ang damage para kay Mary. Dahil hiwala niya ito secretly habang hindi pa napapansin ng mga tao na malaki na yung tiyan niya hanggat hindi pa napapansin at wala pa nakakalam. Gagawin niya ito para still maging intact pa rin ang reputation nilang dalawa, lalong-lalo na si Mary. So, ang desisyon ito ay protection. Sabi mo nga, protection. So, ang desisyon na ito ay protection ni Joseph kay Mary. At least, less damage. Isang better decision ng isang gentle, matalino at mature na tao. A righteous. So, Joseph was a man seeking to do the right thing. Yan ang kanyang option, but still, napakahirap at napakasakit nito para sa lalaki. Ang malayo sa kanyang sinisinta.
At nang nalaman ng Diyos na, pambira, ito ang gagawin ni Joseph, nag-provide na ang Diyos ng better option. Na-receive niya ni Joseph ang mensahe ng Diyos. So dito lumalabas ang another role ni Joseph. Point number 2, Joseph the message receiver. Verse 20, after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Na habang pinag-iisipan ni Joseph ang kanyang planong hiiwalayan o makikipag-iwalay, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya ang mensahe na huwag siyang matakot. Napakasalan ng babae dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So God is changing Joseph's mind. Of course, according sa Jewish law, wife niya naman na talaga si Mary. Pero inassure siya ng Diyos na mabuti para sa kanya na ituloy ang kanilang relasyon dahil ang pagbubuntis ni Mary ay hindi bunga ng kasalanan kundi bunga ng banal na Espiritu. Verse 21, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Manganak daw si Mary ng isang lalaki. Sana all. At pangangalanan daw niya siya na Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. So the name Jesus in Greek is Iesus. Iesus. In Hebrew is Yeshua. Ibig sabihin, Yahweh saves. At ang pangalang Jesus, from the time na siya ay baby, ay pag-indicate ng kanyang mission. Jesus talaga ang ipapangalan nila Joseph and Mary para hindi nila makalimutan kung sino siya. Ang kaligtasan ni Yahweh na naka-embody in human form. Na ipapanganak si Jesus hindi sa magarang lugar, kundi sa napakababang sitwasyon, pero hindi mababawasan kung sino siya at sa kanyang destiny para magligtas, para mag-save. Save in Greek is sozo, ibig sabihin to preserve or rescue from natural dangers and afflictions. Pero, ang salvation na tinutukoy dito ay hindi sa pamaraan ng political o military way Hindi rin mission ni Jesus na pabagsakin ang Roman Empire at reinstate ang Jewish kingdom, kundi ang kanyang mission ay iligtas ang tao sa mas matinding kalaban. Ano ba ang mas matinding kalaban? Romano? No, ang kasalanan. So Jesus came to destroy the power of sin. Kaya sabi sa verse 22 and 23, all this took place to fulfill what the Lord had said to the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So ang mensahe ng Diyos through the angel ay kumpletong narinig ng mama, narinig ni Joseph, na nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na magbubuntis ang isang birhen at manganak na isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Meron bang Emmanuel dito? Yan, nagising siya. Na ang ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. So, kung babalikan natin, nag-quote dito, okay, yung angel. So, ang kinote ng angel na ito ay sinabi sa Old Testament. Saan? Kay Prophet Isaiah. Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. So, doon papalayan sa Old Testament, binalik muli dito ng angel sa New Testament. Now, ano po ba ang context nito sa panahon ni Isaiah? Well, ang original setting ng passage ng Isaiah 7:14, ito yung nag-exhort si Isaiah kay King Ahaz ng Judah, ng Southern Kingdom, na umarap sa threat sa paglusob sa Jerusalem ng army ng Northern Kingdom kasama ang Aram Damascus at Syrian Kingdom. So sinabi ni Isaiah kay King Ahaz na huwag kang matakot. Sa halip mag-stand firm ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. At bilang sign, eto nga, ang sabi ng Diyos na magbubuntis ang isang birhen at manganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel, na pagpapaalala na hindi sila iiwan o iniiwan ng Diyos lalo na sa panahon ng kaguluhan.
Ito ay maikling prophetic insight, a glimpse far into the future ng isang baby na maipapanganak na isang biri na magdadala ng presensya ng Diyos para palayain ang kanyang bayan. So the virgin conception at ang pangalang Emmanuel ay nagtuturo sa fuller meaning of Christ. Ito ay prophecy na tinatawag na foreshadowing. Sabi mo nga, foreshadowing. Hindi 3, hindi 2, hindi 1, kundi foreshadowing. Kakaintindihan tayo. Tumawa naman kayo. Okay? Ito'y prophecy na tinatawag na foreshadowing kung saan ang contemporary prophetic event or insight noon sa Old Testament ay pagbibigay ng isang pawaiwatig na may mangyayari sa future. Na ang prophecy na ito na Isaiah ay may double fulfillment. Ano yon? Isang present type fulfillment, ito yung type, at may future completion, the anti-type na magdadala ng prophecy sa fullness o tinatawag na completion. Na yung initial fulfillment ay nangyari sa panahon ni Isaiah. Na yung Emmanuel ay talagang naranasan nila. Sila ay sinamahan ng presensya ng Diyos sa kanilang pagharap sa mga Assyrian army na nananakot sa kanila nung panahon ni Isaiah, habang ang ultimate fulfillment at completion ng prophetic word na Emmanuel ay si Jesus. God with us. Can I hear amen? Kahit hindi mo naintindihan, sabi mo amen. Yan, thank you Lord. Okay? Pag sinabi nating Emmanuel, God with us, ito yung perfect way para i-describe ang kapanganakan ng God-man, Jesus Christ, na fully man and fully God. At nung na-receive ni Joseph ang message ng angel sa kanyang panaginip, ano ang kanyang ginawa? Verse 24. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Nung magising daw si Joseph, sinunod niya ang sinabi ng angel at pinakasalan niya nga si Mary. At ginawa niya lahat ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. So Joseph obeyed. Why? Because Joseph is the obedient man. So sabi sa passage, hindi mo na sumiping si Joseph kay Mary hanggang sa maipanganak si baby Jesus. Nagsiping lang sila after nilang maikasal nung naisilang na si baby Jesus. Ulitin ko. Hindi sila nagsiping bago ipanganak ang Panginoong Hesus. Pero after nilang pinanganak ang Panginoong Hesus, nagsiping na sila. After nilang maikasal at nung naisilang na si baby Jesus. So lumalabas, hindi totoong nakagisnan nating katuruan ng aher o ahe partenos. Ano ibig sabihin nun? Meaning, the ever virgin. Meaning, the perpetual virginity that Mary remained a virgin her whole life even after the birth of Jesus. Ibig sabihin, kung may kaisipan pala tayo na tinuro sa atin na si Virgin Mary ay still virgin, she's no longer a virgin. Pinasalungalingan ng passage na ito yung nakagisnan nating dogma or doctrine about Mary na totoong nagsiping sila, hindi na siya virgin. Kaya wag mo siyang tatawaging Virgin Mary kasi hindi na siya virgin. Yun ang tinuro sa atin. Pero according sa passage na ito, hindi siya nanatiling virgin. Dahil totoong nagsiping sila ni Joseph at nagkaanak pa nga. After ni Jesus. Kasi yun ang pruweba. Okay, Matthew 12, 46, 47. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside wanting to speak to him. Someone told him, your mother and brothers. Nandun sa labas, hinahantay ka, gustong magpag-usap sa'yo. Hindi, baka ano po yan. Pag-aaral natin, talagang laman niya. Talagang anak ni Mary, anak ni Joseph. Matindi pa dito, pinangalanan niya mga yan. Matthew 13, 55, 56. Isn't this the carpenter's son? Okay.
Yung anak daw nung kumanta nung, la 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 la. Hindi yun. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary and aren't his brothers? Ano rin mga pangalan ng mga brother niya? Si James. Yun, si James. Yun doon sumulat dito sa New Testament, yung bandang dulo, si James yun yung kapatid ni Jesus yun. Si James, ano pang pangalan? Meron ding Joseph, meron ding Simon, at meron ding Judas. Ibang Judas to ha. Aren't all his aba, may sister din. So, ibig sabihin, ang daming anak ni Mary, hindi siya virgin na. So, the perpetual virginity of Mary is unbiblical. Pakitapik mo nga yung katabi mo, hindi na siya virgin ka mo. So, naging tatay na nga si Joseph. At hindi lang siya basta tatay, kundi siya yung tatay na talaga nagpoprotekta sa anak. Joseph, the protector father. Kung babasahin natin ang Matthew 2:13 to 15, and verses 19 to 23, ayan, tignan natin yung verse. Okay? So sa mga verses na yan, hindi ko na babasahin, ay talagang nangusap ang Diyos sa kanya again through dreams, para maranasan ni Jesus ang protekta ng isang earthly father. Na nagpakita kay Joseph sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon ulit, na pinabangon siya para dalhin si baby Jesus at Mary sa Egypt. Why? Kasi pinag-i-stay muna sila doon. Why? Kasi hindi pa sila pwedeng bumalik. Why? Kasi hinahanap ni Herodes si baby Jesus para ano? Para cute-cutein. Hello, ganon. Hindi, para patayin. Papatayin niya ni Herodes si Jesus. Kaya nga nung gabing ring yun, umalis silang lahat papuntang Egypt at nanatili roon hanggang sa mamatay si Herodes. At nang mamatay na nga yung monster na Herodes na yan, muling nagpakita ang angel ng Panginoon sa panaginip ni Joseph. Habang nandun sila sa Egypt, sinabi sa kanya na bumangon na at umuwi na dahil iuwi na si baby Jesus at Mary sa bayan ng Israel dahil deads na yung mga nagtatangka sa buhay ni baby Jesus. They're dead. Wala na. Kaya bumangon na si Joseph, dinala na mag-ina pauwi ng Israel. Pero nang malaman ni Joseph na si Archelaus ang nag-aari sa Judea kapalit ng ama nitong si Herodes, natakot siya ulit. Winarningan siyang muli ng Diyos sa pamagitan ng panaginip. Kaya tumuloy siya sa lalawigan ng Galilea at nanirahan sa bayan ng Nazaret. Kaya natupad din ang sinasabi na propeta na tatawagin si Kristo na Nazareno. So, sino dito? Sino dito nakita niya talaga? Importante si Joseph sa Christmas story. Can I hear amen? Isang mabuting asawa, isang dreamer na meaning nakakarinig ng mensahe ng Diyos, masunurin sa Diyos at ama na willing magprotekta sa kanyang anak. Now, ang tanong, sa dinami-dami ng tao at lalaki that time, bakit si Joseph ang napili para maging earthly father ni Jesus? Natanong niyo rin ba? Bakit nga no? Bakit si Joseph? Bakit? Sa natutunan natin siguro dahil siya ay righteous, siya ay obedient, siya ay faithful, caring, and protective na ama at kung ano-ano pa. But for me, meron pang mas malalim na dahilan kaya siya ang naging God's choice para maging instrumento sa kapanganakan ni Jesus. Ito yon. Ang Book of Matthew lang sa 4 na gospel writers ang nagsimula sa isang detailed genealogy. Kaya mapapansin mo, nung nag-devotion ka sa Matthew, simula pa lang, bira, kilala ko ba itong mga to? Bakit sinasama to ni Matthew? Napansin mo ba nung nag-devotion ka sa Matthew? Ay, hindi pala nagdi-devotion. Okay, sorry. So, sa 4 na gospel writers, okay, siya lang ang nagsimula sa isang detailed genealogy na nagsimula kay Abraham, tracing through King David, at nag-end nga sa verse 16. And what is that verse 16? Jacob fathered Joseph, the husband of Mary, but by whom Jesus was born, who is called the Messiah. So ang genealogy
ay nag-trace sa earthly lineage ni Jesus back to David na hinilera si Jesus sa linya para sa ultimate kingship, ang Messiah, ang Kristo, ang Anointed One, ang heir sa kingdom ni David na magro-rule over sa kingdom of God forever. At iyan ay matagal na kasing prophecy. And what is that prophecy? Jeremiah 23:5-6, that the days are coming, declares the Lord, that I will raise up for David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. In his days, Judah will be saved, and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called, the Lord, our righteous Savior. Verse 11, verse 1, ng Isaiah, a shoot, okay? Shoot, hindi yun. A shoot will come from the stump of Jesse. Sino ba si Jesse? Yung father ni David. From his roots, a branch. Yung branch yan, malaking B. It's a proper noun. Will bear fruit. Ibig sabihin, yan ay person. Kaya nga, very significant, importante yung pagkuman ng Diyos. This is theological. Listen. Kaya nga, very significant at importante yung pagkuman ng Diyos kay Joseph na ano? Na pangalanan yung baby as Jesus bilang personal name. Why? Kasi kala natin simple lang to, pinangalanan lang naman. No! Ito'y pagpapakita na inacknowledge ni Joseph si baby Jesus bilang sarili niyang anak. Even though hindi talaga siya ang tunay na ama, naging legal na ama ni baby Jesus si Joseph according sa Semitic law. So, nung dumating dito si Jesus, legal, sabi mo nga, legal. Hindi katulad ni Satanas na pumasok dito sa mundo, illegal. Bigla na lang tuwing, ito na ako. Ganon siya. So si Jesus pumasok dito legal, dumaan sa pagkabata, dumaan sa system ng maipapanganak. Lahat tayo dumaan dito, tama ba? Maliban kung sa kawayan kagaling. At bilang resulta ng ganitong legal adoption, sabi mo nga, legal adoption. At ang resulta ng ganitong legal adoption, ang ancestry ni Joseph bilang descendant ni King David ay na-transfer sa kanya na naging legal na anak. Of course, biologically, si baby Jesus ay begotten by the Holy Spirit na tunay na Son of God. Pero dito sa lupa, legally, siya ay anak ni Joseph. Kaya tagapagmana siya ng lahat ng promises na para kay King David na ancestor nga ni Joseph. So sa pagbibigay ng pangalan ni Joseph, and therefore adopting baby Jesus, si King David ay naging earthly ancestor ni Jesus. Kaya nga dito na fulfill ang propesiya that Jesus, Son of David, na ating Messiah. Sino dito maraming natutunan? Palakpakan niya si Lord. Hallelujah. So ang puso ng kwento about kay Joseph sa Christmas narrative na ito, again, ay tungkol sa isang matuwid na tao na nagising ng isang araw at nakita na ang kanyang buhay ay wasak. Ang kanyang asawa ay buntis, hindi siya ang ama. Ang kanyang tiwala tuloy ay nasira, ang kanyang pangalan ay na-damage, at ang kanyang future ay gumuho na. Ang story ay tungkol sa isang matuwid na tao na sumusuri at umaharap sa isang kaguluhan na wala siyang kinalaman. At nagpasya na lang na magtiwala na ang Diyos ay kasama niya. Ang ipapanganak na bata ay nagmistulang gulo para sa kanya. Pero dahil sa instruction ng Diyos, inangkin niya ang kaguluhang ito, binigyan ng katuwiran, at binigyan pa niya ng pangalan. And so, ang kaguluhang ito ay naging lugar kung saan ipinanganak ang bagong buhay.
Ang story ni Joseph ay madalas kwento rin natin. Araw-araw, tayo ay nahaharap sa mga pangyayari na lampas sa ating kontrol. Mga pangyayari na hindi natin gugustuhin para sa ating sarili, na tinutokso tayong talikuran ang paniniwalang ang Diyos ay kasama natin sa anumang kaguluhan meron tayo. Na nagsasabing, huwag kang matakot dahil nandito at kasama mo ang Diyos. Kaya nga bilang application, kung ikaw si Joseph, how do you respond to this? Yun bang naranasan mo yung sobrang negative na nangyari sa buhay? Na maybe merong negative na nangyari sa asawa mo, nangyari sa anak mo, may negative na nangyari sa family mo, or maybe sa'yo. Anong gagawin mo? How will you respond to this? Pero katulad ni Joseph, hindi niya pala alam na lahat ng ito ay inalaw ng Diyos according sa kanyang plano. Na sometimes may mga dumarating sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Minsan tayo ay naguguluhan. Yung bang okay ka naman, wala ka namang ginawang mali, pero bakit mga negative yung mga nangyayari? Madalas pag ganyan na nangyayari, ang ginagawa natin ay mapikon, mayamot, magalit, maghanap ng masisisi. Pero sa ating natutunan, sa halip na ganyan ang ating maging reaksyon, why not tumahimik muna tayo saglit at mag-isip-isip at tanungin, bakit kaya inaalaw ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit kaya inaalaw ng Diyos na mangyari ito sa akin? Ano kaya ang plano ng Diyos sa akin sa sitwasyon na ito? Mga kapatid, ako po naniniwala, kapag dumating ang mga gantong sitwasyon, isa sa dapat nating gawin, number 1, ay isik ang Diyos. At hanapin ang kanyang kasagutan sa kanyang salita. Hanapin mo yung plano niya. Hanapin mo yung will niya. Saan? Hindi sa billboard, hindi kung saan-saan dito, kundi sa kanyang salita. Naliwanagan si Joseph nung narinig niya ang salita ng Diyos. That's why number 1, kapatid, you seek the Lord. Paliliwanagan ng Diyos ang iyong kaisipan. Amen? Nung nabuntis si Mary, naisip ni Joseph na ito ay kalapastanganan, pero hindi niya alam na si Jesus pala ay nasa loob ng kanyang sinapupunan. Hindi alam ni Joseph na si Jesus pala ay nandoon. Napipikon siya, naaasar siya, nang wala siyang kaalam-alam. Si Jesus pala yun. Marami siguro sa atin, nung tinanggap si Jesus sa kanilang buhay, marami nagsasabi sa'yo na, nung tinanggap mo yan, Jesus na yan, isa yung kalokohan. At ang paglilingkod sa Diyos ay isang malaking kabaliwan at pagsasayang lang ng oras. Yes, nakakalungkot pag ganito. Gusto nating uminto sa paglilingkod sa Diyos, sa ating relasyon sa Diyos pag nakakarinig tayo ng mga ganyang batikos. Sa istorya din, di ba? Muntik nang maghiwalay si Joseph at Mary dahil kay baby Jesus. Totoo yan. Pwedeng dumating sa time na nang dahil sa relasyon mo kay Jesus, pwedeng tabangan na sa'yo yung ibang tao dahil sa kaka-praise the Lord mo. Pero sa halip na mapikon, number 2, you find strength with the Lord. Humingi tayo ng lakas at huwag tayong magpadaig sa panunukso ng demonyo. Hingi tayo ng kalakasan sa Diyos dahil sure sasamahan tayo ni Lord sa mga kinakarap nating persecution sa pagsunod kay Jesus. Tandaan mo, kasama natin ang Diyos. The Emmanuel. Ipanalangin natin ang mga umuusig sa atin. Malay mo, one day makakilala din sila kay Christ. Katulad ni Joseph, darating sa time na harap tayo sa napakaraming decision makings. Hindi natin alam kung ano ang tamang dapat gawin, pero tandaan natin, laging may sagot ang Diyos sa ating mga decision. Surrender natin kay Lord.
Huwag tayong umasa sa sarili nating katalinuhan. Hingi tayo ng wisdom sa Kanya. Tandaan mo, hindi tayo iniiwan ng Diyos dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Surrender everything to the Lord. Kaya nga after maipanganak ni Jesus, sa kanyang paglaki ay namatay siya sa cross para isave tayo. At bigyan niya ng bagong buhay, buhay na walang hanggang kapiling siya. Kaya nga surrender everything to the Lord. Tatayo po tayong lahat. Can we close our eyes? Hindi ko alam kung ano specifically ang problema mo. Wala rin akong clue kung ano mang gulo ang napasok mo. Wala rin akong idea kung ano ang pinagdaraanan mo. Pero isa lang ang alam ko at sure ako, may gagawin sa'yo ang Diyos sa araw na ito. Right now, kung naniniwala ka, can you raise up your hands? Itaas mo ngayong dalawang kamay. Reach out to God. He is here. Sa mga oras na ito, nandirito ka ngayon at naririnig mo, maybe sa pinagdadaanan mo ngayon ay wala sa iyong plano. Pero alam mo ba na maaaring ipinapanganak na ang pagkakilala at pananampalataya mo sa Diyos sa iyong pinagdaraanan ngayon? Ang gagawin mo lang ay manampalataya at isuko ang iyong buhay sa Kanyang pangalan. Come on, raise up those hands. Hindi mo alam sa iyong pinagdaraanan ngayon, may nabubuhay na pananampalataya sa iyo. Sa iyong mga problema, may nabubuhay na tiwala sa Diyos na siyang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Yang pinagdaraanan mo ngayon, yang sitwasyon mo ngayon, ay posibleng maipapanganak ang puso na sumasamba sa Diyos. Sa pinagdaraanan mo ngayon, posibleng may maipanganak sa iyo na bagong buhay na siya magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Come on, raise up those hands. Raise up those hands to the Lord. Reach out. He's here. God is with us. Hallelujah, hallelujah. Oh, surrender everything. Yeah, yeah. Oh, Rabashaka. Surrender everything to the Lord. Lahat ng sitwasyon mo, pinagdaraanan mo, surrender everything. God is with you. He's not leaving you. He's with you. Hallelujah. Come on. There is more. There is more. There is more. Wow. Hallelujah. He's our Emmanuel. Lord, lumalapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba. Naghihingi ng iyong awa. Lord, hindi namin alam kung ano nangyayari sa aming buhay maybe. Wala kaming clue. Wala kaming alam, Lord God, bakit nangyayari ang lahat ng ito. But one thing is for sure. Hindi mo kami niiwan. Hindi mo kami pinababayaan. Naniniwala kami sa anumang sitwasyon meron kami. May naipapanganak na pagtitiwala sa iyo.
Ano man ang aming problema, may naipapanganak, O Diyos, na pagsamba sa iyo. Sa anumang sitwasyon namin ngayon, may maipapanganak na pananampalataya sa iyo. Kaya nga, O Diyos, patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, kayabangan at kasalanan sa iyo. Nabatid namin ang pag-ibig mo, O Diyos, na pinadala mo ang Panginoong Hesus dito sa lupa para dalhin ang aming mga kasalanan dun sa krus. Pagbayaran ito dahil sa pag-ibig mo ng matindi sa amin. Kaya nga, O Diyos, Panginoong Hesus, pumasok ka sa aming buhay. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon na tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari, ikaw po ang humawak, at makita namin na sa mga oras na ito, merong pinapanganak na pananampalataya sa iyo. Lord, sa mga oras na ito, humingi kami ng kalakasan sa iyo, na isurrender namin lahat-lahat sa iyo, anumang sitwasyon, anuman ang kaguluhan, anuman ang aming pinagdaraanan. At ngayon, O Diyos, na ipapanganak ang pananampalataya namin sa mga oras na ito. Na ikaw ang aming Diyos. Na kung meron kaming Jesus, suma sa amin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kung sinuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Hesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas at nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, you are now entitled to be part of this Holy Communion. Kumuha ka ng tinapay, kumuha ka ng cup, pagtanggap mo nito, tanggapin mo ito na may paggalang, huwag mo munang kakainin, huwag mo munang inumin, tanggapin mo ito na may paggalang. Sambahin mo ang Diyos habang tinatanggap mo ito, because He is our Emmanuel. He is our Emmanuel. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Taas natin ang tinapay at cup. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa katagumpayan na ginawa mo dun sa cross. Lord, inaalala namin habang hawak namin ang mga elements sa communion na ito. Nataas namin, Lord God, ang tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan, na siyang nabayubay dun sa cross, na sinaktan, sinugatan, pero sa iyong mga sugat kami nagsipagaling. Salamat din, Lord God, sa cup na ito, sa juice na ito that symbolizes your blood that washes away our sins. Without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Lord, sa ginagawa namin ito, inaalala namin ang pagdating mo sa aming buhay. Pinanganak ka. Sa iyong pagkapanganak, lumaki ka, O Diyos. Dinala mo ang aming mga kasalanan dun sa krus. Ika'y namatay. Ika'y nilibing. Sa ikatlong araw, ikaw ay nag-resurrect. Umakyat sa langit. At muling babalik para kami sunduin. Salamat, O Diyos. Bless the cup. Bless the bread. We do this in remembrance of you. Let's partake. Kainin natin ang tinapay. Sunod natin ang cup. Hallelujah. Taas natin ating kamay. Hallelujah. Pasalamatan natin si Lord. Hallelujah. Kung may naipanganak sa'yo
na matinding pananampalataya sa Diyos. Pasalamatan mo si Lord. Hallelujah! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Yeah! Pasalamatan mo si Lord. Hindi ka niya iniwan. Hindi ka niya pinababayaan. Hallelujah. For the last time. Hallelujah. Blessing and honor and praise. Hallelujah. Blessing and honor. Hallelujah, hallelujah. Pakiramdaman mo ang iyong puso sa mga oras na ito. Maaari ba natin lagay ang ating kanang kamay sa ating dibdib? Sa mga oras na ito, may naipanganak na matinding pagmamahal, pananampalataya sa Diyos sa mga oras na ito. Ano man ang iyong pagdadaanan, ano man ang iyong kantungan, ano man ang kaharapin mong kaguluhan, hindi yan na magpapatibag sa iyo. Dahil tandaan mo, kung meron kang Jesus, God is with you. The Emmanuel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buksan natin ating mga mata. Naniniwala tayo. Nais ng Diyos, itong nararanasan natin ito, ay hindi lang tayo ang makaranas. Maranasan din ito ng marami pang tao na hindi pa nakakilala kay Jesus. Kaya nga, meron tayong mission and action pledge. Ito ay gagawin natin para magbukas pa ng maraming simbahan ngayong 2025. At in-announce natin na this is the last day ng pagbibigay natin ng ating pledge. May mga magbibigay sa atin, pagpapalain tayo ng Diyos. Pero naniniwala ko, hindi dito natatapos ang lahat ng ito. Sisimulan na natin kung meron tayo sa ating buhay na kaisipan na sa ating pagbibigay sa misyon, nananalangin tayo na gagamitin to ni Lord para marami pang makakilala sa Kanya. Then, yes, sinabi natin, this is the last day ng pagbibigay natin ng ating pledge. But today, pinapaalala sa atin ni Lord, anumang araw, anumang oras, anumang panahon, if you have the heart to give to the mission, then ibibigay na natin. Then magbibigay tayo. Ibig sabihin, kung wala pa tayo ngayon, okay lang. Kasi magiging part ito ng ating buhay. Kung naiisip mo every Sunday, gusto mo magbigay sa mission, just give it to the Lord. Ilagay lang natin sa sobre, this is for the mission. Ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Sa mga gusto pa rin kumuha ng ticket at gusto pa rin mag-pledge, you can have it right now habang tayo ay nagkakantahan. Lord, salamat o Diyos. Lord, sa mga magbibigay na ng kanilang pledge, patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mong i-bless ang kanilang pamilya at ang kanilang kabuhayan. Naniniwala ko, ang siyang nagbibigay, Lord God, sa mission mo, O Diyos, ay patuloy mong pagpapalain. Lord, magiging DNA na po namin ito, na kaming lahat ay susuporta sa iyong mission. Salamat, O Diyos. Palakpakan natin ang Lord. There's a reason to celebrate. Come on,
there's a reason to celebrate. Once again, na malakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Hallelujah! And again po sa mga habol na po ng kanilang tithes and offering, yung basketball po na po sa harap. As we sing this song together one more time, come on, next church. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Come on, everybody. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul. Never let me go. For the last time. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Come on, clap your hands together. Joy, unspeakable joy, rises in my soul. Never let me go. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ating kamay sa Panginoon. Lord, salamat po sa ginawa mo ngayong araw na ito, Lord God, for bringing us again, Lord God, sa isang kaisipan at sa aming puso, O Diyos, that without you, Lord God, hindi namin kaya. Pero kapag may Jesus kami, wala kaming hindi kaya dahil ang Panginoong Diyos ay sumasa amin. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, ang bawat pamilya, sa bawat mga nagtatrabaho, Lord God, nag-aaral, nagbi-business, at kung saan pa man, Lord God, mo dinadako, Lord, pag-iingat po ang igawad nyo at ang pagpapala ang ibusin nyo. Sa may mga karamdaman, Lord God, ikaw po ang mag-heal sa kanila, wala pong imposible sa'yo. At muli, Lord God, next Sunday, hindi kami papayag na hindi kami mag-invite. Invite namin na aming mga kapamilya, invite namin na aming mga kaibigan, kasi ayaw namin na darating itong Pasko, Lord God, ang hindi namin nararanasan ng matindi ang kapanganakan, O Diyos, ng pananampalataya sa aming buhay para sa iyo. Salamat, Panginoon. Ingatan mo kaming lahat sa aming pag-uwi. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, sa iyo po ang papurit, pasalamat. All glory belongs to you. In Jesus' name. Amen. God bless us all. Magkamayan po tayo. See you next Sunday. God bless us all.